Good news kabayan kasi IRCC proposed a new permanent economic immigration pathway para sa mga migrant workers kabayan na nandito na sa Canada under the category of tier number 4 and 5. Welcome back puli kabayan, this is Dutch from Dutch Info TV na isa pong OFW based po sa Sudbury, Ontario, Canada. At kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, please consider to subscribe. I invite you to subscribe kabayan, hit mo yung notification bell para laging update sa ating mga incoming videos na ina-upload patungkol po sa mga buhay OFW o yung mga pathway na papunta po dito sa Canada. Well, good news talaga kabayan kasi IRCC has proposed na amendahan, amendahan na magkaroon ng panibagong pathway po kabayan para po sa mga semi-skilled worker na kagaya ko na nandito na sa Canada under the level 4 of tier number 4 and 5. Okay, so ayon sa report kabayan, permanent residence class proposed for semi-skilled workers. Okay, ayon sa report, Immigration, Refugees, and Citizenship Canada has proposed an amendahan to the Immigration and Refugee Protection Act o yung tinatawag na ERPA that would introduce a new permanent economic immigration class for workers who have experienced kabayan and training that falls under tier number 4 and 5. O diba? Napakagandang balita talaga ito kabayan, lalong-lalo sa akin na isang semi-skilled temporary foreign workers na nandito na sa Canada kabayan kasi napakahirap po talaga maghanap ng pathway para ma-applyan para maging PR dito sa Canada. Okay? Ang isang paraan kabayan ay yung Provincial Nomination Program. Kailangan pa namin mag-apply sa probinsya para magkaroon, para i-nominate na maging PR. Ngunit kabayan, dahil sa action o sa hakbang ng IRCC, well, sa tingin ko, mas maganda ito kabayan kasi direct na ito. Okay? Ayon sa balita, the department say the pathway would support the modernization of economic immigration system by expanding the selection of permanent residents to candidates with a more diverse range of skills and experience. Okay? According to IRCC, ministerial instruction with more details about this new class and any pathway will be released in this fall in the Canada Gazette. So kabayan, abangan natin ang iba pang hakbang ngayon pong paparating na last quarter of this year o ngayong fall. Okay? So ano ba itong tinatawag nilang tier system? Okay? Canada tier system was introduced as part of the evolution of National Occupation Classification or NOC system in 2022. The system recognized occupation into tiers replacing the skill level of NOC 2016. So, pinalitan na nga po nila, ano? Paano ba malalaman yung NOC mo? Napakahalaga ito kabayan kapag pupunta ka rito sa Canada. Kasi ang NOC, yan ang magiging daan mo pag-apply o kung gusto mag-apply sa PR dito sa Canada kabayan. Kaya, dapat, okay, yung experience mo ay nakalinya sa mga NOC. Dito sa Canada kabayan ay maraming NOC. Alamin natin. Okay? So NOC, matching NOC to 2016 to NOC 2021, understanding the new tier system. One example of these changes occurring in NOC 2021 that the outgoing system. Kasi dati kabayan, yung NOC ay ito yung kategorya. Level 0, okay, skill, level A, pero ngayon 2021, pinalitin na ito, ginawa nilang tier kabayan. Pag sinabing tier, ito yung training, education, experience, and responsibility. So yung sa pinakamataas kabayan ay yung tier 0. Ang occupation nito, yung klase ng trabaho ay ito yung nasa management occupation. Example, advertising, marketing, public relation managers, financial managers. Napakataas ng kabayan, qualification nito.
Okay? So sa Tier 1, ito yung mga klase ng trabaho usually required a university degree. So dapat graduate ka kabayan. Ang example ng trabaho, mga financial advisor, mga engineers. Okay, sa Tier 2 naman, ito yung klase ng mga trabaho. Okay, usually, kailangan required ka dito ng diploma, college graduate, meron kang apprenticeship, okay, training for 2 years or more. Okay, ito yung mga nasa supervisory occupation kabayan. So example ng kanilang trabaho, nandyan ang computer network, web technician, medical laboratories, technologies. Ibig sabihin, skilled workers ito kabayan. Now, sa level 3 naman, occupation that usually requires a college diploma pa rin, apprenticeship training, okay, of less than 2 years or more than 6 months of on-job training. Okay? So, mga example ng trabaho, nandiyan yung baker, dental assistant, dental laboratory assistant. Okay, kabayan, napakahalaga. Okay? Na dapat yung experience mo ngayon ay nakalinya dito sa mga tier level na ito. Kasi nga, sinabi ko kanina, ito yung magdadala sa iyo papunta doon sa mga permanent residence pathway. Okay? So, dahil nga nag-propose ang IRCC ng panibagong permanent pathway para sa mga semi-skilled. So, ano ba itong semi-skilled workers category? Ito na ho yung kabayan level 4 and 5, which is dito ako na-belong sa level 4. Okay? So, ang occupation that usually required is high school diploma lang. Okay? Several weeks of on-the-job training. So, ano yung mga example ng trabaho? Nandiyan po ang home, child, care provider, ayan no, dito ako nabilong. Retail, salesperson, visual, merchandiser. Okay? So, dito kabayan, hindi naman kahit college graduate ka, hindi ibig sabihin ay pasok ka dun sa mga tier number 3, 2, 1, at saka 0. Kasi ang tinitignan ito kabayan, yung experience mo. Okay? Yung experience mo rin, yung responsibility mo, yung education, medyo kino-consider din. Pero nagpo-focus talaga sa experience. Kasi, meron namang mga kagaya nito sa mga technician. Meron namang mga technician na undergraduate o kahit nasa TESDA lang. Pero yung experience na kabayan, napakahaba na kanilang experience sa mga trades, kagaya ng mga technician, mga electrician. Okay? So, nandun pa rin sila sa category na level 3, which is skilled. Okay, sa number 5 naman, occupation that usually need short-term work, demonstration, and no formal education. So ito na dito yung papasok ka trabaho ng landscaping, ground maintenance, mga laborer, delivery service, driver, door-to-door distribution. Okay? O di ba? Napakalaganda talagang hakbang na ginawa ng IRCC kabayan kasi currently, kagaya ng sinabi ko, yung tiers 4 and 5 is not generally eligible sa mga Federal Economic Immigration Program kagaya ng minamanage ng Express Entry. Wala po talaga kami. Papakita ko sa inyo yung chart. Okay? Ayan ang chart. Okay? Focus tayo dito sa kulay blue, Foreign Workers Program. Marami pong kategorya pag sinasabing TFWP. Andyan po yung high wage, low wage, primary, agriculture, caregiver. Sa high wage, ito po yung matataas ang sahod, mga skilled. Meron silang pathway, di ba, to PR. Ang kanilang pathway is Global Talent Stream, low wage. Dito na ho papasok yung tier 4 and 5. Di ba? Nakikita nyo? Walang pathway. So, ang isang paraan na kagaya ko ay dumadaan pa kami sa Provincial Nominee Program, which is tumatagal po talaga. Unlike dun sa mga skilled ka na, mga highest wage, medium wage earner, ay pasok agad sa mga Express Entry Program. Mas maigi pa yung mga primary agriculture, seasonal, meron silang pathway, Seasonal Agricultural Workers Program at Agricultural
stream. Sa caregiver, alam ko meron din yan pero hindi nabanggit dito. Okay, so tuloy tayo. Ayon pa sa balita, newcomers to Canada arrive as temporary residents due to the current labor market. Okay? Some find themselves in what is statistics in Canada defined as low-skilled position. In a study released earlier this year, Statistics Canada said that there had been a shift in employment of temporary foreign workers and international students towards low-skilled industrial sectors. This include the accommodation and food services sector and retail trade sector. Okay? Napakagandang hakbang talaga ito ng IRCC. Where kudos sa mga taga-IRCC, I salute dahil nga they are looking after sa mga temporary workers kabayan. Kasi nga, lumulubo na ho ang bilang namin ng mga temporary workers na hindi pa PR, hindi pa, di ba? Wala pang aplikasyon. Iba't iba klase ang temporary workers kabayan. Nandiyan na yung nabanggit dito ng mga estudyante, mga international student. Kasi hindi pa sila PR. Basta hindi PR, temporary foreign workers pa rin yung kabayan. So, ayon sa balita, the creation of new permanent residence pathway for Tier 4 and 5 newcomers is another example of how IRCC is shifting toward reducing the numbers of temporary foreign workers in Canada. Okay? Earlier this year, the department announced that it is seeking to stabilize the numbers of which peak in 2003. Oh, di ba? Oh, grabe. Over 2 million na pala, kabayan. Grabe. Over 2 million na yung temporary workers Canada. Halo-halo na yan. Kung ano ang status mo. Temporary foreign workers ka ba? Seasonal ka ba? Estudyante ka ba? Visitor ka ba? Okay? Halo-halo na ho. Okay? Ay, nako. Excited ako dito. Abangan natin this coming fall kung ano ang ilalatag nila na procedure at mga instruction kung anong klaseng permanent economic immigration pathway para sa pag-a-apply namin ng residence dito sa Canada. So kung ikaw ay taga-Canada kabayan, under level category 4 and 5 na kagaya ko, well, abang-abangan natin ang susunod na update. Okay? So ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.